Ayan, magandang umaga mga kabas. Narito po muli ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards para maghatid ng isa na namang webinar tungkol sa mga Philippine National Standards. So before we get started po, nais lamang naming hilingin sa mga kasamang participants sa atin pong Google Meet na maghahareact kung kami po ay inyong malinaw na naririnig. Ayan, good morning po sa ating mga participants. So, maraming salamat po mga kababs para po sa ating ikatlo at huling araw ng webinar na ito. Ako po si Joshua Laberna, Kababs Technical Services Division, at kasama ko po ngayon ang si Hannah Ramos at kami po ang inyong moderators para sa webinar na ito. Hi Miss Hannah, ready ka na ba? Hello Josh, so magandang umaga sa iyo at sa ating mga participants. Yes Josh, ready na ako. Para sa pangatlo nating araw ng ating webinar na pinamagatang Pamantayang Organiko, a webinar series on PNS for Organic Agriculture. So since day 1, nakaapat na tayong topics tungkol sa organic agriculture. Sige nga sa ating mga participants diyan, pa-comment naman or pa-chat po kung ano yung mga naging topics natin na tinalakay natin for the past 2 days. So, isa-shoutout po namin yung name ng participants na nakakaalala kung ano po ba yung mga diniscuss sa atin ng ating mga speaker. So, tingnan nga natin kung talaga natatandaan nila at talagang nakikinig ba ang ating mga participants. Comment po kayo and babasahin po namin isa-isa. So, ayan. And dito na po yung mga comment nila. According kay Miss Luningning, Swine Production. So, meron pang nagsabi ng ruminants. Organic crop production, according kay Miss Jerilyn. Swine production, o karamihan ay organic conversion, organic ruminant, organic poultry, organic egg production. So, ayun. Mukhang nakikinig ang ating mga participants, Josh. Okay. Ang active ng ating mga participants, kitang-kita na nakikinig nga talaga sila. So, tignan natin kung tama ba sila, Miss Hannah, no? Sa day 1 ng ating webinar, ang mga PNS na pinag-usapan ay PNS Organic Crop Production, Post-Harvest and Processing Code of Practice at PNS Organic Swine Code of Practice. Para naman po sa ating day 2, ang mga tinalakay na PNS ay PNS Organic Poultry Code of Practice at PNS Organic Ruminants Code of Practice. So, ngayong araw ay meron tayong dalawang PNS na pag-uusapan. Iyan ay ang PNS Organic Livestock and Poultry Feeds Code of Practice at ang PNS Organic Aquaculture Code of Practice. So, nakaka-excite naman ang mga bagay na matututunan araw, Miss Hannah. So, bukod pa dyan, mas nakaka-excite din talagang malaman na ang ating webinar ay accredited with CPD units for our licensed agriculturists and licensed veterinarians. So, Miss Hannah, ano-ano nga ba ang mga requirements natin para makakuha ng certificate of participation? May CPD units for our veterinarians. So, para makakuha ng certificate na may kaakibat na CPD units, mangyari lamang na sagutan at isubmit ang parehong pre-test at post-test na may evaluation or feedback form at ang ating attendance form bawat araw. Ang pre-test po ay binigay na during our day 1 ng ating webinar. Ang post-test at evaluation form naman ay bubuksan mamaya pagkatapos po ng ating 3-day webinar. And meron din po tayong attendance form sa bawat araw na webinar. So, dapat makomply po natin itong lahat para makakuha ng Certificate of Participation with CPD units. Sa mga naghahanap po ng attendance form ng previous days, ito po ay sarado na and we strictly follow po ang ating house rules. Ito po ay nai-announce several times during our webinar at nasa email reminder din po ito bawat araw kaya basahin po natin ng maigi. Paalala din sa ating mga participants na namomonitor po namin
ang oras ng pagtutok ninyo sa ating webinar, kaya make sure po na stable ang ating internet connection at nagpa-participate po tayong lahat. Ayan, Miss Hannah, may nabasa nga ako dito, no? Don't panic, it's organic. So, thank you, Miss Hannah. Ayan, sa mga paalala sa ating mga licensed professionals para makakuha ng certificate with CPD units. Again, importante at required po na masagutan ninyo at maipasa o submit ang ating pre-test, post-test at evaluation form kada araw simula ng ating day 1 hanggang day 3. And for sure, again, excited na ulit ang ating mga participants. Kaya naman, magkakaroon muna tayo ng recap quiz para malaman natin kung meron nga ba talagang natutunan ng ating mga participants mula sa mga pinag-usapan natin kahapon. Ayan, para po sa ating quiz, kailangan bukas muli ng panibagong browser gamit po ang inyong mga cellphone, laptop, or anumang gadget o devices at tumungo o pumunta po tayo sa www.slido.com at i-enter po natin yung code na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga screen. So again, ang code po natin ay 1234987. So pagpasok po natin, ayan, palitan po natin yung ating pangalan sa format na ito. Ilagay po natin yung ating full name and then yung ating pong organization kung saan po napapabilang para ma-recognize namin properly ang participants na nakita po. Wait muna natin silang makapasok, no, Josh? O, ayan, dumadami na yung mga players natin. So, siguro, pwede na siguro tayo magsimula para sa ating unang katanungan. So, true or false, landless poultry husbandry system and or complete confinement of poultry system, example battery type, cage, or single pen are prohibited. Is it true or false? So, karamihan ng sumagot sa ating participants ay true, which is 54%. And false naman is 46%. So, ano kaya yung tamang sagot? So, ang tamang sagot po ay true. So, kalahati ng ating participants ay nakakuha ng tamang sagot. So, next po. So, ang nangunguna po sa ating leaderboard ay si Mr. Brian Belen. Pangalawa po si Mr. or Miss Quenzil Cara Ortega ng USTP Claveria. Pangatlo po si Nakrina ML. Pang-apat si Laylane Alang and panglima po si Mr. Christian Nicolay Sartorio. So next po. So another question po. The following traits should be taken into consideration in breeding activities except adaptability to local conditions, temperament and health, and high maintenance. So, ano kaya yung tamang sagot sa question na ito? Tingnan natin. So, karamihan ng sumagot sa ating participants ay high maintenance, which is 93%. So, ano po kaya yung tamang sagot sa question na ito? So, ang tamang sagot ay high maintenance. So, magaling ang ating mga participants. So, next po. So, ang nangunguna na po sa ating leaderboard ngayon ay si Miss Quenzil Cara Ortega ng USTP Claveria. Sumunod po, number 2 is si Rick. Pangatlo si Brian Belen. Pang-apat si Shania Baki ng LGU. And pang-lima si Laylane Alang. So, next question po. True or false, the Department Circular Number 9 Series of 2020 provides the list of allowed substances such as cleansers and disinfectant for poultry housing, facilities, equipment, and other tools. So, is it true or false? So, ang sagot ng ating mga participants ay true, which is 91%. So, ano kaya po yung tamang sagot? So, ang tamang sagot ay true. Very good. Nakikinig ang ating mga participants. So, next po.
So, ang nangunguna muna po sa ating leaderboard ngayon ay si Rick. Pangalawa po si Brian Belen. Pangatlo si Shania Baki ng LGU. Pang-apat si Lailing ng Alang. And pang-lima si PJ ng DARFO4A Lares. So, next po. What is the recommended male to female ratio of duck? Is it 1:10, 1:3, or 1:5? Ayan. So, medyo tricky yung question, no? Kung talagang nakinig ang ating mga participants, so masasagot nila to. So, ano kaya ang sagot ng karamihan? So, ang sagot po ng karamihan ay 1:10 and 1:5. So, ang tamang sagot po ay 1:5. So, hati ang sagot ng ating mga participant, medyo tricky, no? Pero very good pa din. Nakakuha pa rin sila ng maraming tamang sagot. So, next po. So, true or false? Poultry shall have access to pasture or range area at least 6 hours per day. Is it true or false? So, ang naka ng sagot ng ating participants ay true, which is 80%. So, ano po kaya yung tamang sagot? So, ang tamang sagot po ay 80%. Ayan, thank you, Miss Hannah. Welcome back to me. Next question po ay true or false again. So, ang tanong po ay, okay. Ang leaderboard ay nangunguna po si Sir Rick, pangalawa po si Ma'am Jezel. Parang narinig ko na si Ma'am Jezel kahapon, Miss Hannah. Pumapangatla si Ma'am Catherine, pang-apat si Miko, and pang-lima si PJ. Ayan, next question po. Ayan, true or false? Ayan, ruminant healthcare shall be supervised by a duly licensed veterinarian. Is it true or false? Okay. Ayan, ang 92% po ay sumagot ng true and false po is 8%. Ano po kaya yung tamang sagot? Ang tamang sagot ay true, which falls to 92%. Ayan. Next question po is if preventive... Okay, ang top pa rin natin ay si Rick. Pangalawa po si Ma'am Jezel. Pangatlo ulit si Catherine. Pumang-apat na po si Sir PJ and panglima si Miko. Ang next question po natin ay if preventive methods are inadequate, the next choice for pest control is blank. Is it chemical method, mechanical or physical and biological methods? Is it cultural methods? Okay po, time's up. 26% po ay sumagot ng chemical method and 69% or majority sumagot ng mechanical or physical and biological method and 5% naman po sa cultural method. Ano po kaya yung tamang sagot? Ayan, majority po ay nakakuha ng tamang sagot na mechanical or physical and biological method. Okay, consistent. Si Sir Rick. Pangalawa na po si PJ. Pangatlo po si Ma'am Janet. Pang-apat si June. And pang-lima si Brian. So, last question po. What is the retention period for records of organic poultry and organic swine production? Is it 3 years, 5 years, 7 years? So, last question na. Malalaman natin kung sino ang mangunguna sa ating leaderboard.
So, ang sagot po ng ating participants ay 3 years, which is 51%. So, ang tamang sagot kaya ay? So, ang tamang sagot po ay 5 years. So, medyo tricky yung question na yun ha. So, tingnan po natin kung sino na ang namumuna sa ating leaderboard. So, ang nangunguna na po sa ating leaderboard ngayon ay si Rick, pangalawa po si Lailane Alang, pangatlo si Catherine Viola, pang-apat si Nessel de la Cruz, and panglima si Quenzil Cara Ortega. So, congratulations po para po sa mga nag-participate po sa ating quiz break. And also, congratulations din po kay Rick na nangunguna po sa ating leaderboard. Ayan, at bago tayo magtungo sa ating unang speaker, Miss Hana, nais ko munang ipaalala muli ang ating house rules para sa araw na ito. So ang atin pong house rules and reminders, enter po yung pangalan natin, katulad ng nakikita sa screen, Juan de la Cruz. Participants on the not on the registration list or not following instruction will not be admitted. Join the Google Meet platform at least 15 minutes before the start. All participants will be muted during the webinar proper to minimize background noise and distractions. Avoid interrupting the presenter, listen attentively, and engage respectfully. Make sure to accomplish the pre-test 3-day attendance form and post-test and feedback or evaluation form to be eligible for the certificate of participation. The pre-test is given during day 1 of the webinar. The link to the post-test and evaluation form will be provided at the end of the 3-day webinar. It will be closed at 11:59 p.m. after the webinar has ended. When filling out the forms, kindly enter your name exactly as they appear on your valid PRC ID. Double-check the spelling of your name and make sure to enter a correct email address. As much as possible, use the same email address for the pre- and post-test. Participants may type in their questions in the chat box. Questions will be answered after the presentation. Due to limited time, unanswered questions will be noted and relayed to the resource speaker. Answers will be provided the following day. Certificate of participation with CPD units, certificate of attendance, and copies of the presentations will be given upon submission of the evaluation form within 10 working days. Please download your certificate as soon as you receive it. It will be available for 1 year from the release date before archiving. Ayun lang, thank you and happy learning mga kababs. So, sa ating participants po, nakakapasok lang sa ating Google Meet platform and sa ating chat box po. Ang attendance form po para sa araw na ito, so ang attendance form po para sa araw na ito ay po-post po namin mamaya sa ating chat box. And pasensya na po. And paalala din po na namomonitor po namin ang oras ng ating pagtutok sa ating webinar. Kaya make sure po na stable po ang ating internet connection and you are actively participating po. So ayun po, paulit-ulit po namin pinapaalala sa inyo yung mga bagay po na ito para po hindi din po paulit-ulit ang inyong pagtatanong and para din po mas smooth po yung ating webinar po sa araw na ito. So, alam ko po na excited ng ating mga participants. Kaya without further ado, ipapakilala ko na po ang ating unang speaker ngayong araw na magbibigay kaalaman patungkol sa PNS BOPS 382-2024, the Organic Livestock and Poultry Feeds Code of Practice. So, he is a graduate of Doctor of Veterinary Medicine and Doctor of Philosophy in Animal Science from the University of the Philippines, Los Baños. Currently, he is
an assistant professor and head of the Animal Nutrition Division of the Institute of Animal Science in UPLB and a member of the UPLB Interdisciplinary Studies Center for Organic Agriculture. He is a member of the technical working group of various PNS related to organic agriculture, PNS Code of Practice for Organic Swine Production, Organic Poultry Production, and Organic Animal Feeds. Ang ating pong speaker ay nagbabalik dahil diniscuss din po niya kahapon ng ating PNS BAPS 370-2023, which is the Organic Poultry Code of Practice. So let us all welcome Dr. Noel Lumbo. Good morning po, sir. Welcome po sa ating webinar today. Good morning po at salamat po ulit sa pag-invite sa akin to share yung ating mga Philippine National Standards. So let me share the presentation. So today, ang ating i-discuss will be, may iba pa ba tayong gagawin? Can I start na? Yes po. Okay, so kita na ba, ma'am? Yes po, nakikita na po, Doc. So simula tayo sa part 1, then magkakaroon tayo ng break, then part 2. So ako pala si Noel, I am an associate professor dito sa Institute of Animal Science, UP Los Baños. Kami po ang chairperson or yung pinaka gumawa ng Organic Livestock and Poultry Feeds Philippine National Standard. Ito po ay pinirmahan last year ni Secretary Laurel, November 21, 2024. So pag gumawa tayo ng organic feeds, ito po ang sundin natin. Wala pa po tayong explanatory manual para sa organic feeds, so hintayin na lang po natin. Pero ito naman po ay straightforward, so mas madali po itong gagamitin. At sana po isa kayo, yung mga nakikinig sa atin, isa kayo sa mga mauunang magkakaroon ng certification sa paggawa ng organic feeds. Alam natin na ang organic feeds or kahit anong feeds sa paggawa ng manok, baboy, karne at gatas ay 80% ng gastos ng ating pag-aalaga. So, kaya nakikita natin na kulang-kulang talaga tayo sa production ng organic animal products ay dahil sa ating pagkukulang sa paggawa ng ating organic feeds. Isa sa mga problems natin ay pag sinabing organic farm production ay tayo ang gagawa ng feeds sa sarili nating mga farms. Hindi po yun totoo. Kung ikaw ay gusto mag-alaga ng organic chicken, eggs, organic pork, organic meat, kalabaw at saka gatas, mas madali na para sa iyo as a farmer na bumili na lang ng feeds. Hindi na tayo kailangang mag-alaga pa ng mga crops para ipakain sa mga alaga natin. So, hopefully, ang inyong mga PGS groups, kooperatiba, or meron kayong mga feed mills na nakakakilala, pasukin natin ang paggawa ng organic feeds para makabuo tayo ng mas sustainable na produkto. So, part 1 tayo. So, kita natin dito yung ating isang example. No? Kanina, ang isa sa mga unang tanong is, pwede ba sa organic production ang ganitong klaseng pag-aalaga? So, ako po ay consultant ng isang malaking broiler company. Ito yung aming pabahay sa manok namin. So, akala natin yung mga manok natin ay floored, meaning nakalagay sa baba. Pero yung mga modern po na design ng mga broiler producers ay parang factory siya. At ito ay ipinagbabawal sa organic production system. So, video ito. Kung makikita natin na ang ating mga alagang manok ay nakalagay sa mga cages. Ang tawag natin dyan ay H-type. Nakita niyo yung dalawang pakainan. Sa dulo niyan ay may napakalakas na mga ventilation fans. Sobrang lakas niyan at hinihigop niya yung hangin palabas para yung amoy at saka ammonia ay mailalabas. Tapos ang temperatura sa loob ng farm na yan ay mga 4 degrees Celsius na mas malamig kaysa sa labas na temperature. So kung 30 degrees ang temperature sa labas, 26 lang yan sa loob. So yan yung mga broilers natin. Pinapakain niya ng crumble. Yan, yung sa gilid. Tapos yung ipot nila ay tatanggalin katulad ng nilalagay lang yan sa conveyor belt na puti. Tapos pag harvest ng mga manok na yan,
yan din, nahuhulog din sila dyan sa conveyor belt na puti. Tapos, papupunta sila sa dulo para ilagay sa crates at dadalhin na siya sa dressing plant. Bawal na bawal ito ha sa organic production system. Kahit na nagpakain kayo ng organic feeds dito, hindi ito pwede. Ito naman ang pwede. Yan. So yan yung mga inaalagaan ko sa UP Los Baños Farm na mga cockerels. Ito yung mga lalaki na manok ng ating mga paitloging hens. At ito ay usually nakikita natin na makukulay na mga sisiw sa simbahan at saka sa fiesta. So ginagawa ko, ginrow ko siya as organic production system. Sabi kanina sa quiz, 6 hours sila na nasa labas para mainitan, para magkaroon sila ng vitamin D at makuha din nila yung mga ibang mga pagkain sa paligid. So ito ay isang napakamagandang potential na pwedeng i-grow natin together with organic feeds. Ay meron tayong aalagaan na manok. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong mag-alaga ng mga native chicken. Gusto ko lang na ma-prioritize din ang pag-aalaga ng mga manok na ito. Kasi ito ay piso lang ito. As compared to native chicken, 50 pesos. Ang minsan, umaabot ang broiler ng 46 ang isa. Ito halos pinapamigay na lang because ito ay waste or basura sa genetic companies. So ako ay consultant ng 2 hatcheries at ito, ginagawa lang din itong fried chicken na day one. Pag nakakita kayo ng maliit na sisiw na fried chicken, ito sila pag maliit. Pag i-grow mo ito ng gusto mo ng 1.5 kilos nito, pwede mo siyang i-grow ng 2.5 months. So talagang maganda to na na alternative. Tawag ko nga dito ay alternative, no? So alternative siya sa native chicken. Try natin. If you want to grow this, please coordinate with us para mabigyan kayo ng sisiw or kung pwedeng diretso na tayo sa pag meron kayong acceptance letter galing sa provincial veterinarian, pwede na pong i-try natin na i-grow ito sa inyong mga bakuran. Ang isang box ay 100 pieces. So napakaganda nitong alternative sa ating ibang mga hayop. Kung meron kayong coconut plantation, tapos gusto nyo sumunod sa organic production system, maglagay lang kayo ng net, tulad nito, 12 feet high, tapos sumunod lang kayo sa rotation, yung 200 meters ninyo ay pwede na ng 200, 50 heads nito. Kung isang box ng 100 heads, pwede siya sa 400 square meters rotation. So nakakatuwa. And if you want to harvest every week, ng 100, then every week meron kang 1 box na inaalagaan. Pero of course, kailangan mo din ng brooding. Then organic feeds, ito ay dual purpose. Sa organic production natin kahapon, 31 days of organic feeds. On the 32nd day of feeding, yun ay pwede ka nang magbenta ng inasal or pangtinola. So, ginagawa natin ang organic production, no? Dahil kailangan natin na mag-provide ng 5 freedoms ng animals natin. Freedom from hunger and thirst, discomfort, pain, injury, and disease. Mag-manifest sila ng natural behavior. Kaya kahapon, naglagay tayo ng dust bathing. Freedom from fear and distress. So, talagang kailangan natin mag-provide ito. Or else, hindi maging happy yung ating manok. Kaya nga tawag natin sa ating mga organic chickens, they are happy chickens, happy eggs, because wala masyadong cortisol level sa katawan, they manifest natural behavior, and then pag-alagala lang sila. So, huwag tayong magsabi agad na ang brown egg or ating feeds ay organic without any certification. Katulad ditong sa UPLB, may naglagay ng organic feeds, pinicturean ko, sabi ko, bawal yan. Yan ay may penalty na 6 months or 50,000 pesos. So, careful tayo. Pag tayo ay organic farmer, huwag tayo magsabi na organic kung wala pa naman tayong certification galing sa participatory guarantee system ninyo, or kung malaki ang inyong production, 1,000 layers kayo or 5,000 native chicken or meat, then hindi kayo pwede sa PGS. Kailangan nyo magpa-certify sa Organic Certification Center of the Philippines or Control Union. So,
kailangan natin na mag-produce ng organic products, no? Sabi nga kahapon, bakit ba lagi magpo-produce ng organic products? Kaya sabi ko, kailangan ko pa lang i-present ito kasi may nagtatanong talaga, bakit kailangan? Kasi napakadami nating mga sinusuplayan ng mga tao. Una ay of course yung mga health enthusiasts, yung mga families at saka millennials and Gen Zs. Minsan, joke ko nga that yung mga bata ngayon, kahit sira-sira ang damit, okay lang. Pero pag dumating na yung K-pop nila or SB19, talagang pupunta talaga sa concert. Nagbabayad ng 1,000, 2,000, 5,000 na ticket. So iba yung mindset ng ating mga Gen Zs at saka millennials. So pag dating na sa advokasya or advocacies nila sa life, kahit na wala silang bagong underwear, pero pag sinabing, alam mo ba, yung manok na to, masaya to, ito ay inalagaan sa organic production system, siya ay nagmamanifest ng natural behavior, 6 hours a day ang sunlight, sa vitamin D. Then sabihin, talaga, magkano ba yan? 350 ang kilo? Okay lang. Kaysa sa 100, 250 na broiler, 100 pesos more, bibili pa rin siya kasi na-i-explain sa kanya na yun pala ay dahil healthy yung produkto at saka nakakatulong siya sa environment. Kasi nga pag dumumi yung manok natin sa kanyang ranging area, yung ipot niya mataas sa sustansya, de-develop siya ng bagong mga microbes doon, and then ito naman ang tutulong para maging mas healthier na ulit yung lupa, at napapansin natin na gumaganda o dumadami yung diversity ng local at saka native trees. And then pag dumami na yung mga ganon, bumabalik din yung ating mga natural pollinators, bees, butterflies, and eventually, dadami din yung ating mga native animals. Then, meron tayong geographic segments. We always promote urban at saka rural area organic production systems, but definitely meron talaga mga market dyan. Ethical consumers and environmentalists, yung mga psychographics, sila yung mga talagang nagpo-promote. Like dito si Doc Rina, yung sa UPLB, welfare siya. Siya yung welfare namin na specialist. Pero pag nalaman niya na may organic egg kaming produce, minsan kinukuha na niya lahat para sa kanyang weekly requirements kasi siya ay ethical at saka environmentalist. Frequent or occasional buyers, meron din dyan. Health food stores, katulad ng healthy options, organic options, at saka iba pa. So meron tayong mga distribution channels sa mga SM malls at saka online. And lastly, kahit na medyo mahal yan, price sensitivity-wise, ang ating mga consumers are still buying premium and value-seeking segments kasi, for example, pag meron silang sakit, sila ay gumaling na sa kanilang mga sakit, kailangan na nila ng mga mas healthier at walang mga pesticide na mga produkto at walang residues ng antibiotics na potentially makakasira sa kanilang pagkagaling. Okay? So sana maintindihan natin that organic farming is not just for everyone. Kailangan natin na kahit na ang segments na ito is 10% lang sa buong population, it is our mandate to provide food, safe and healthy food para sa ganitong mga klase ng consumers. Okay, so start na tayo. So ako ang chairperson ng gumawa ng Philippine National Standard. So kita nyo, ako po si Noel Lumbo, kasama ko si Dr. Romel Sulabo, at kami po ang chairperson ng TWG na gumawa nito, representing UPLB as a research institution. So hindi po kami yung chairperson dahil of our personal capacities, but we are representing UPLB. Ang vice chairperson nito ay ang DA Box Organic Agriculture Division. Sila po ni Ma'am Clarice, si Sir Juni, at saka si Ma'am Diza. And then meron tayong members from BAI, NDA, PICAF, OCCP, PAFMI, at saka from SUC's Mariano Marcos State University. So kami yung gumawa nito, 1 year ito ginawa, at saka makikita natin sa loob that most of our recommendations are pasok talaga siya sa Department Circular 9 series of 2020. Then pag gumawa ka ng feeds from crops, susunod din tayo sa organic crops, which was discussed by Ma'am Alani Limpin the other day. So ang parts ng PNS for
organic feeds ay scope, normative references, terms and definition, crop production, essential composition and quality factors, processing, storage and transport, storage of the feed, hygiene and handling, packaging and labeling at final product. Then, kung meron tayong defectives, ano ang gagawin natin? Transport, traceability, product recalls, i-discuss din natin ang Annex A, tapos i-share ko sa inyo yung bibliography. So first is, ano mang difference ng standards? Pag sinabing standards, dapat titingnan natin yung words na shall at saka should. In standards, shall indicates a mandatory requirement that must be met, while should indicates a recommendation or guideline that is desirable but not mandatory. So, pag nakalagay sa standard na shall, bawal bawiin, no? Non-compliance with a should statement is okay. Permissible siya. Should is just recommendatory. Pero dito sa ating Philippine National Standard, majority na nakikita natin ay shall. So, dapat sundin natin siya. Meron ding mga words na may not. So, recommendatory din yun. Parang kung sa tao pa itong shall ay, pag ikaw ay inutusan ng iyong asawa, shall yun. Pag hindi mo nasunod yun, talagang magagalit yung wife, di ba? Pero pag ang husband ang nagsabi, Han, bilhan mo nga ako ng ganyan, should lang yun. Pag hindi mo siya susunod, okay lang. So yun yung yun ang ating difference ng shall at saka should. Bawal bawiin ang shall. So scope of the PNS is that it establishes the recommended practices for the production and formulation of organic feeds and other feed products for livestock and poultry. At ito ay either farm-made or galing sa iyo or bibilhin mo commercially to ensure organic integrity. Ang aking dream nga sana is sa Agrivet Supply, meron na sana magbebenta ng organic feeds na commercial. Para bilhin na lang kayo dun sa Agrivet Supplies na malapit sa inyo. So hopefully magagawa natin yan next year. So, normative references ay ito yung mga pinanggagalingan natin ng ibang mga standard. Mapapansin niyo na ang pag-aalaga ng manok or ganyan ay base sa GAHAP, parang gano'n. So, hindi pwede na isa-isahin natin yung loob nun. At least alam natin na ito pa yung pinanggagalingan. At yung pinanggagalingan is also a standard as well. So, hindi rin yun pwedeng baliin. Kaya normative references siya, hindi siya pwedeng references lang. Sa ating research, sa thesis natin, references or cited literature. Pero pagdating sa national standards, normative. Meaning, ang pinanggagalingan natin, ang ating mga pinagsasabi sa loob ng ating PNS ay also standards. Kaya kung ilalagay natin yun sa loob, ang kapal-kapal ng Philippine National Standard natin. So, pagpasensyahan nyo na, anti-WG nakalagay lang doon, growing of this or production of this is based on the Philippine National Standard 33 whatever, parang gano'n. Okay? Para hindi makapal ang ating standards. Pwede nyo naman yung i-download sa BAP's website. And then meron tayong mga terms na baka hindi nyo maintindihan like contaminant, crop production, crude fat, crude fiber, aflatoxin, ash. Then babalikan nyo yan doon sa terms and conditions. At doon mo malalaman na si ash pala is the number of inorganic components left in a feed sample left over that can be measured in a laboratory by burning the sample at a high temperature. So ganun siya na tutulungan din namin kayo na maintindihan yung laman ng mga terms and conditions natin sa loob ng ating PNS. So diretso na tayo, crop production. So what if gusto mong mag-grow ng mais, non-GMO soya, non-GMO corn? Bawal kayo mag-alaga ng decalb na corn. Hindi yan, GMO yun. Bawal din kayong mag-alaga na kung ano-anong mga soybeans na galing sa US. 99% ng mga soybeans na grown sa US are GMO. So crop production area that has not been used in crop production shall be exempted. Kukuha ka lang ng attestation. Kahapon sinabi ko rin, di ba, na pag meron kang plano na mag-grow ng sarili mong feeds, kukuha ka lang ng attestation mula sa competent authority, pwedeng local, national, or research institutions na non-application of prohibited inputs in the past 2 years or notarized affidavit sa dalawang tao na hindi
disinterested, meaning walang pakialam doon sa farming plans mo. Kung yan ay inggit sa'yo dahil nag-organic ka, hindi ka pwedeng bibigyan niya. So, ano siya, interested siya. So, dapat hindi siya interested. So, ang mangyayari sa explanatory manual ng organic chicken and swine, meron tayong notarized affidavit sample at saka official attestation sample. So, hingi kayo ng copy ng explanatory manual at makikita ninyo na madali lang naman palang kumuha ng official attestation at notarized affidavit. What if crop production areas has been used in conventional crop production? Then dapat maghintay tayo ng 180 days into the conversion period, and the production practice shall follow the Philippine National Standard o CCP for 337-2022. So yun yung medyo malaking problem natin. Kung gusto mong mag-produce ng organic feeds para sa animals natin, sundin mo talaga ang iba pang national standards for crop production. 337-2022. Tapos sa ibang mga details sa crop production natin, pagdating sa maintenance of organic management, sundin natin ang BAFS DA 2022. Pag split production and parallel production, 337. Pag contamination management, 337 ulit. Land, soil, fertility, and water management, 337 ulit. So halos 337 to lahat. Choice of crops, 337. Wild harvest, 337. For pest, disease, and weed management, 337. So crop production, hindi natin i-discuss in detail sa organic feeds. Ang PNS BAFS 337 of 2022 ang susundin natin sa crop production ng organic crops. Pagdating sa essential composition and quality control, organic feeds shall be prepared from sustainable organic feed ingredients and shall provide adequate nutritional requirements to produce acceptable performance to livestock and poultry according to BAFS DA 2016. Ito ngayon yung sinasabi ko sa inyo na layer na lalaki na dapat ay pinapatay lang ito paminsan-minsan. Pag alam nyo, pag walang bibili nito, nilalagay ito sa sako at saka nilulunod tapos tinatapon. So makita ninyo, sisiw siya day 1. Yan, tapos lalaki na siya. Tapos habang lumalaki, yan, 1 month old, 2 months old, and then pwede nang katayin at 1 kilo at 2.5 months para ang kanyang karne ay 600 to 700 na pwedeng-pwede na sa inasal at saka tinola. Alam naman natin sa Visayas and Mindanao, ang ating mga tinola, bisnok ang tawag natin, Bisayang manok. Pag kinakatay natin yan for inasal at saka for tinola, ano yan, quarters, buong leg, buong paa at saka breast. Tapos masarap sila. Okay? So hopefully mag-grow tayo ng ganyan. Tapos, feed ingredients for organic feed, either locally produced or imported, shall be duly certified and registered as organic. So yun yung yan yung una talaga nating gagawin, no? Hanap tayo ng organic or registered product. Kaya lang, during the time na paggawa namin ng TWG nito, nagkakaroon kami ng talagang heated discussion with the other TWG members kasi gusto nila talaga na ito dapat ang gagawin. Sabi ko, kung ganito, magre-resign ako as chairperson. Kasi, saan tayo kukuha ng organic raw materials? Wala pa naman, we are still in the infancy, no? Batang-bata pa yung ating PNS. So, after a very long discussion, umabot ng ilang oras, naglagay kami ng provisions for 5.2.2. At naintindihan nila na ako as an animal nutritionist, I cannot provide organic feeds pag hahanap tayo ng organic corn. So, when hindi natanggap nila, ay sige Noel, para matapos na tayo dito, sa susunod na PNS, pag gagawin na natin ang revision nito in 3 to 5 years, dun tayo magre-require na organic dapat. So, nagkaroon tayo ngayon ng 5.2.2, which is if certified and registered feed ingredients are not available, meaning walang organic raw materials available, then sumunod tayo sa livestock feed ingredients na nakasulat sa Section B.1 ng DC9 Series of 2020. List of permitted substances for organic agriculture shall be used. At nakalagay doon sa DC9, pwede na hindi organic, basta naturally grown
at non-GMO yung mais. So meaning pag non-GMO, ang tawag natin dyan ay open pollinated varieties, pwede pala siyang ipakain. So sa IPB, Institute of Plant Breeding, dito sa UPLB, meron tayong mga variety ng mais. Pag yan ay 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ay yellow corn yan. So ang pinakamaraming yellow corn ngayon na ginugrow sa buong Pilipinas na yellow corn na OPV ay variety 11. Pag 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, mga odd-numbered varieties ng mais, white corn. At ang white corn na pinakamarami ngayon na ginagamit sa human consumption as pampalit siya ng kanin ay variety 6. Pag ang variety 6 ay hindi okay for human consumption, meaning class B siya or class C, kinukuha namin siya as feeds. Alam naman natin that ang requirement para sa itlog ay dapat yellow yung ating egg yolk. Ang problema pag white corn, hindi siya nagbibigay ng yellow pigment. So nagbibigay tayo ng pampakulay. But definitely kahit anong mais, anong variety from white to yellow, pwede siyang ipakain sa ating organic feeds. So wag maghanap ng organic raw materials ha. The Philippine National Standard 382/2024, which is the organic feeds standard, do not require na organic raw materials ang pagsisimulan. Meron tayong provision for 5.2.2 na ang ating gagamitin lang na standard so far, pag walang organic raw materials ay DC9. Pero meron tayong mga prohibited materials, no? So, farm animal byproducts like yung abattoir waste ng ruminants, bawal sa organic feeds yun. Slaughter products of the same species. So, meaning pag meron kang fish meal, bawal siya sa aquaculture ni Sir Saldi mamaya. Pag ikaw ay mayroong poultry meal, bawal siya sa manok. Kasi nga, cannibalism yun. Pag pork meal, bawal siya sa organic pork. Pero pag iba naman ang kakain, ina-allow natin yan. All types of manure, huwag tayong magpakain ulit ng mga ipot. Feed subjected to solvent extraction, bawal yan. Kaya nga ang soybean meal natin, aside from siya ay GMO, siya ay hexane solvent extracted. Kasi tinanggal nila ang soya oil para maging soybean meal. Good thing, yung copra natin ay expeller, meaning hindi siya ginagamitan ng chemical, so pwedeng gamitin ng copra meal sa organic production ng feeds. Bawal din ang urea and other synthetic nitrogen compounds, bawal ang synthetic growth promoters or stimulants, bawal ang synthetic appetite stimulants, yung pampatamis, bawal ang artificial preservatives, artificial coloring agents, bawal. Bawal talaga ang genetically modified organisms or their products, at bawal maglagay ng antibiotics pag hindi kailangan. So bawal na bawal sa feeds ang maglagay ng antibiotics or antimicrobials. Doon lang tayo maglalagay ng antibiotics sa farm level pag may sakit na yung ating mga animals. At dahil din sa importance ng vitamins, kailangan talaga at saka minerals, talagang pinaglalaban ko talaga ito na dapat maglalagay tayo ng vitamins and minerals. Ang ating mga alagang hayop ay kailangan ng 6 na sustansya. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. At ang pinaka-importante, tubig. Pero ang mindset ng purists dati, ng mga organic production, synthetic daw ang vitamins, kaya hindi pwede. But ang question ko, paano mo ibabalik yan kung hindi mo ilalagay? So, unahin mo pa ba ng organic integrity kaysa sa animal welfare na ang manok mo ay magkakaroon na tinatawag nating deficiency symptoms? Alam niyo, pag kulang ka sa vitamin B, ang manok mo ay magkakaroon siya na tinatawag na crazy chick disease. Yung tipong gagawin yung ulo niya pag-igilid. Perosis. Magkakaroon siya ng sleeping ng tendon. Hindi siya makakalakad. Vitamin A deficiency, wala siyang mata. Vitamin E, magkaka-problem siya sa kanyang muscles. Vitamin sa zinc deficiency, ang balahibo niya hindi buo-buo. Gusto niyo ba ng organic na bansot, na payat, na pangit na manok? Or hindi maganda ang shell quality kasi hindi ka naglagay ng limestone para sa eggshell? So ganun ba?
So, pinaglaban ko talaga as an animal nutritionist. Kailangan talaga yan. So, pumasok tayo na, sige, meron naman palang DC-9 na nag-allow for the national list of permitted substances. In fact, sa totoo lang, I even added the L-methionine, which is also part of USDA organic. Hindi naman, alam nyo ba, sa manok, ang pinakaunang amino acid na laging kulang para makapag-produce sila ng itlog at karne ay D-L-methionine. Akala natin, ay, D-L-methionine, ano, produkto yan ng fermentation, blah, 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 bacterial, whatever. Pero how would we harvest our chickens in time para maging profitable? Kasi baka akala natin, like for example, gustong-gusto nyo ng fermented feeds. Ang problem is, nilagay mo ng tubig. Kailangan ng manok ng 18 grams sa isang araw para mangitlog yan. Pag yan ay nilagay mo ng tubig, nagiging, dumami tuloy yung tubig na nabubusog yung manok natin, hindi pa nami-meet yung 18 grams. So ano mangyayari ngayon sa itlog? Either liliit or magsiskip siya ng isang araw. So kailangan natin talaga ng amino acids. Okay, lysine, inalaw ko yan. Copper sulfate, limestone para sa eggshell, asin, kailangan natin ng asin, at saka monocalcium phosphate para sa phosphorus. Kung puro dahon ang kainin natin sa manok natin or sa ating baboy, anong mangyayari? Ang kakapal ng taba, di ba? At anong mangyayari sa actual karne? Anong mangyayari sa egg production? Bagsak. Anong mangyayari sa farmer? Frustrated. Kasi hindi sila makabenta. Pag hindi makabenta ang farmer, butas na alkansya ang nangyayari sa kanyang production. Kaya dapat, pag bigay tayo ng organic feeds, dapat balanse, kompleto. Para pag pinakain, potential ng manok, 80% egg production, pag meron kang 100 na decalb brown or meron kang 100 na tetra brown, tapos 80% kasi ang ganda ng quality ng feeds. Imagine, almost 3 trays ka a day. Benta mo ng 500 kasi organic, 1.5. Oh, ang laki ng kita. Ang mangyayari, pag-aagawan ka ng mga consumers. Kaya dapat, hindi tayo matakot sa chemical aspect kasi ang organic farming, hindi yan chemical. It's organic means ecological. Huwag tayong tumingin, ay, nakakatakot, D-L-methionine, oy, citric acid. D-L-methionine, amino acid. Ala, acid pala yan? Wala ka kasi information about the reality of things kasi hindi ka naman expert sa organic feeds. But we want you now to understand that this is how we formulate. Kaya mamaya, bibigay ako ng formula na pwede niyong sundin. Kaya lang, itong lahat ng to, kaya mo bang bilhin yan? So we provide you with a base mix, a mixture of all of this sa baba, plus vitamins and minerals, para makompleto. Kaya lang, minsan, pag ikaw ay marami sa iyo, for example, sa Bailen, may tinutulungan akong farm doon, may nag-harvest sila paminsan-minsan ng cassava. Cassava is really white. Ano mangyayari sa itlog ng manok pag cassava meal ang ating basis? Wala, puti. Dito sa LB, we do a lot of research on organic materials to validate the Philippine National Standard. Hindi naman GMO ang cassava. Tapos maglagay ka ng Tiwala 6 na soya galing Ilagan Isabela, Region 2. Pagdating ng itlog, ayun, puti. Pagluto, sunny side up, hindi mo na makita yung egg yolk. Pero kaya nating i-manipulate ang mga ganyan using natural pigments, no? So how would we do that? Yan. Pwede kang magtanim ng marigold or gumamit ka na lang ng variety, odd-numbered IPB varieties, variety 1 to 13. All of these are yellow corn. Wala ka ng problema. Pero kung gusto mo talaga na natural, tapos sorghum ang feeds mo, sorghum is also white. Tapos inaalaw natin ang trigo, by the way, imported trigo, inaalaw natin yan. Kasi hindi naman GMO ang wheat. So, at saka, of course, itong sinabi ko na cassava meal, copra. Lahat ng to, wala tong pigment. So, kailangan maglagay tayo.
And then what the student did, nagpakain siya ng boiled na kalabasa. 20 grams per head. Aba, bumalik yung color ng yolk natin. Hindi niya inabot yung 7. Nagkaroon lang siya ng mga 5 yolk color fat. So, naging okay na. So, akala natin, pag organic chicken, organic egg, sobrang bright ng color. Hindi po. Kasi sa organic production, pag naubusan na ng flowers yung ranging area mo, tapos ang feeds mo ay galing sa cassava, wheat, copra, at saka sorghum, magiging sobrang putla ng color ng inyong itlog. Hindi talaga siya pwedeng pulayan. So, pwede ka maglagay ng mga ganyan. Pag ang kalabasa sa palengke ay sobrang mahal, pwede ka rin humingi ng mga kalabasa na muntik na mabulok na hindi na siya ginagamit for consumption. Pakuluan mo lang o diretso mo nga lang sa manok, kakainin nila yan diretso. Pero ako pinaboil ko. And true enough, bumalik yung color ng egg yolk. So very important that huwag tayong mag-grow lang ng manok, huwag tayong mag-produce ng feeds. Tingnan din natin ang finished product. Kung dapat ba siya ay attractive, dapat ba siya ay attractive ba yung yolk color, attractive ba yung skin ng ating mga chickens being native. Pagala yun, talagang yellow talaga ang taba nun, yellow ang skin. Pero pag nag-produce ka na ng organic chicken, tapos ang gusto mo ay hindi dahil consumption or konsumo, gusto mo magbenta talaga, pagandahin mo naman yung produkto natin para yung tingin ng ating clients or consumers ay matuwa naman sila, organic talaga, nakakatuwa kasi colorful. So what you can do, pakain ka ng paprika, chili, alfalfa, wala naman tayong alfalfa sa Philippines masyado. Pakain ka ng yung pula na seaweeds, pag malapit kayo sa dagat, pakain kayo ng pula, hugasan nyo lang, tapos tapon mo dun sa manok, kakainin nila yan. Kung may orange peels kayo, atsuete, of course, squash, carrots, at saka turmeric. Okay, so health break muna tayo. And then mamaya, discuss natin yung part 2. Thank you very much. Ayan. Thank you po, Doc Noel, para sa part 1 ng ating PNS, Organic Livestock and Poultry Feeds Code of Practice. Para po sa ating mga participants, if meron na po kayong mga katanungan, maaari na po ninyo itong ilagay sa atin pong chat box at sasagutin po ito ng ating speaker ni Doc Lumbo later during our Q&A portion. So ngayon, magkakaroon po muna tayo ng 5-minute health break.
Ayan, sana po nakahinga-hinga na tayo. Tayo po ay nagbabalik mga kabaks para sa ating part 2 ng ating PNS Organic Livestock and Poultry Feeds Code of Practice. So once again, the floor is yours, is now yours po, Doc Noel Lumbo. Thank you very much po, sir. So let's go back to the presentation. Kita na ba ang part 2? Yes, Doc. Kita na po. Okay. So simulan na tayo sa part 2 ng ating organic feeds production. So, isa sa mga dapat nating tingnan para sa essential composition at quality control ng ating feeds ay feed additives ay actually pwede nating mailagay sa ating formulation if the purpose is to maintain the nutritional value of the product, kung i-enhance niya yung keeping quality or meaning tatagal siya ng isang buwan para sa storage, if the purpose is to provide product with acceptable composition and appearance, kung ang produkto is not possible na i-produce a similar product without the use of the feed additive, kung ito naman is not included in amounts greater than the minimum requirement to achieve its function, at hindi dapat siya in a major way detrimental sa ating environment, at lastly, shall not deceive the consumer concerning the nature, substance, and quality of the feed. Again, tingnan natin ang ating DC9 para sa ating mga potential na mga feed additives. So ito ang sinasabi ko lagi, Department Circular 9 Series of 2020, National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. Pag kayo ay nahihirapan na, ay ano ba dapat ang ilagay ko sa aking organic feeds? Ito na yun. Punta tayo dito. At ito naman ay malapit ng baguhin. At pag nabago ito, ma-expand pa ito at madagdagan pa yan. Isa sa mga problems ng DC9 ay hindi niya nilagay na allowed dapat ang black soldier fly. At alam naman natin na even vermicompost, pag tayo ay may sobra-sobra ng compost, vermi, pinapakain din naman natin sa ating mga manok yung mga bulate. So, kung ang black soldier fly ay isang produkto ng isang organic composting facility, kami sa National Organic Agriculture Board ay as much as possible, ina-allow dapat natin ang paggamit ng black soldier fly larvae. At na-try namin yan gawin dito sa UPLB. Nagpakain ako ng 20% black soldier fly dried sa feeds namin. Umabot ng 69 pesos yung cost per kilo ng organic feed sa broilers. Kasi ang black soldier fly meal na galing India ay 195 pesos per kilo. So, sana makatulong sana na yung ating mga local producers. Kaya kami ni Ma'am SJ San Juan, yung pinaka-director natin sa Organic Agriculture Board, bumibisita kami sa mga facilities na meron ganyan para ma-promote natin sa ibang farmers. Kaya hopefully next year, pag nabago na itong PNS, itong DC9, at mailagay dapat specifically yung insect meals as part of organic feeding. Kasi ang taas-taas ng kanilang potential. Lalo na ang galing nila mag-convert ng mga organic waste para maging protina, taba, at saka carbohydrates na nakakain ng manok natin para mas mabilis sila lumaki. So in the context of animal nutrition, sabi ko, vitamins and minerals and provitamins and chemically defined substances are allowed under Department Circular 9 Series of 2020. So nakakatakot tingnan, trace minerals, ferric oxide, ferrous carbonate, manganese oxide. Parang, wow, ano to? Chemical, gano'n. No. Pagdating sa animal nutrition, ito ay trace elements. Para kang naglagay ng suplemento. Mga bata nga natin, nagpapainom tayo ng mga trace elements at saka multivitamins para mabilis sila lumaki. Kasi kung tayo ay hindi natin yan gagawin, magiging bansot din ang ating mga alaga. Vitamins, kailangan din natin yan. Yung 6 hours of vitamins, talagang 6 hours of sunlight, kailangan natin yon. Sa vitamin D naman yon. So nakukuha nila yun sa palong ng manok, sa skin ng baboy, at nakukonvert siya into vitamin D, active vitamin D sa kanilang kidneys. Okay? Kaya nga,
ako pag nagpo-formulate ako ng layer chickens, never naman yan sila nakalabas ng kanilang housing. Kailangan nila ng calcium absorption, and vitamin D is the only nutrient that can allow the absorption of iron sa intestine. Wala naman silang sunlight. Nasa cage sila, sa loob sila ng pabahay. So naglalagay ako ng vitamin B sa layers. And then yun, maganda na absorption nila ng calcium, ang lakas, alaki ng improvement sa quality ng eggshell ng ating mga layers. Kaya pag ikaw bumibili ka ng itlog, tapos pagbasag mo ang kapal ng eggshell, dahil maganda ang calcium absorption ng ating mga Ganun din sa baka para sa milk at sa mga inahin natin na baboy para maganda yung milk production at malulusog yung ating mga biik. Punta na tayo sa processing, storage, and transport. So, ang responsibility ng ating feed miller or operator ay dapat neither intake nor loading may be carried out in conditions such as maulan, na minsan nababasa yung ating mga raw materials at saka finished feeds. Bawal din na ang ating facilities ay hindi nakadesign na nakakapasok yung ating mga ibon. Ito picture ko to ng mga tagak na lagi nagdadala ng mga sakit. Sila ay asymptomatic or meron silang subclinical na sakit. So kahit na sila ay mukhang healthy, sila ay may dala-dala yan na Newcastle disease, may dala-dala yan na avian influenza na pwedeng ikasira ng iyong industriya. Then, processing and control management, yung operator or feed miller, ito ay kung ano lang ito kung gagawa ka magbibenta ka ng commercial organic feeds, dapat i-ensure mo na ang conditions within the buildings are suitable and will not adversely affect the safety and organic integrity of any feed ingredients. All equipment used for processing feed ingredients shall be fit for the purpose for which it is used. Dapat nagdadala ka din ng samples ng feeds para ipa-analyze natin sa DA-BAI para makita natin kung sumunod ka ba dun sa annex. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung annex kung saan pag gagawa ka ng organic na booster diet, dapat nasa mga pasok ka sa 20% CP, pasok ka sa levels ng ating mga specific na mga sustansya para bigyan ka ng certification or product registration. Kasi hindi ka lang pwede magbenta ng organic feeds pag wala kang LTO, wala kang product registration sa BAI, at kung saan bibigyan ka nila ng product registration. Pag naibigay na sa iyo ang product registration, punta ka na naman ngayon sa PGS group ninyo. O ito marami na akong papeles na documents. Ngayon, i-certify mo na ako. So, ganon. Pag na-certify ka na, ipa-register mo naman ngayon sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. At yun yung pinaka-last. Kasi babalik sila sa sa feed mill mo to check kung compliant ka. And then pag nag-register ka na, ang registration date ng iyong box ng TGS nyo, usually 3 years yan. Pero sa third party, 1 year lang yon. So dapat mabilisan ka magpa-certify, then magpa-register ka sa BOFs para maximize mo naman ngayon yung 1 year mo na pwede ka magbenta ng organic feeds. So it's time is of the essence pagdating sa organic feeds. Kasi may kaakibat siya na certification, kaakibat na at registration, at hindi lang BOFs, hindi lang third party. Meron ka pa dapat certification or registration numbers sa Bureau of Animal Industry Feeds Division. Okay? So very important yan. Manufacturing controls, dapat yung grupo ninyo shall use manufacturing controls to avoid cross-contamination. Inaalaw naman sa isang feed mill, inaalaw na ito yung mga raw materials para sa organic, ito yung materials para sa non-organic. Kasi hindi naman natin sinasabi na dapat pag organic producer ka ng feeds, ay dapat may sarili kang feed mill. Hindi. Pwede mong kausapin ang isang feed mill na nalinis na lahat, Friday, cut off na tayo ng non-organic feeds, linis na tayo lahat ng feed mill. Itong linya na to, dapat wala itong antibiotics.
Monday morning, magmi-mix kami ng 2 tonelada ng feeds. Yun, inaalaw yun. Basta kausapin mo lang yung feed mill na meron kayong pag-uusapan na kontrata. Na dapat, meron kayong flushing, sequencing, and physical clean out every potential batch. Hindi natin hindi pwedeng sabihin na, pag organic feeds production ka, dapat may sarili ka. Hindi. Katulad ng dressing ng manok, hindi naman sinasabi doon sa national standard na dapat may sarili kang dressing plant. Nakalakay doon na as long as walang commingling, as long as may pinag-usapan na scheduling, inaalaw yun. Basta wag lang may commingling. Then, the organization shall ensure that condensation is limited in feeds. Of course, kailangan natin yun kasi pag ang water vapor umaangat doon sa taas, tapos mahuhulog siya, magkakaroon siya ng buo-buo doon sa feeds, which will cause fungal and bacterial growth. So magkakaroon tayo ng mga mycotoxin problems. So dapat ang ating mga sako ng finished feeds at saka raw materials, dapat hindi siya nagda-direct sunlight. Dapat talagang hindi umiinit para hindi mo... Alam mo ang feeds, no? Pag yan ay nainitan, mag-evaporate yung tubig sa loob niyan ng sako. Tapos pag may buhay, plastic liner yan doon, magko-condense yun. Tapos, pag dumikit siya sa taas, magbubuo yung water vapor doon, magiging droplet yun. Then, mahuhulog siya ulit doon sa feeds. Doon na makikita na pag-open. Kakay mandok. Pakayo ba? Next destination is a mega tower. So, paghulog ng tubig galing sa taas ng sako, pagbuhos mo ng feeds, ayun, buo-buo siya. Kasi yung tubig na yon ay nanggaling doon sa na-condensed na mainit na environment. So, huwag tayo mag-transport ng finished feeds, direct sunlight. Huwag tayo mag-storage ng ating feeds na naiinitan. Dito ko ngay pasang at di. So sa pest control, kailangan natin ng ating warehouses, ang ating mga storage ng ating mga feeds and raw materials ay dapat meron tayong tinatawag na pest control. Kanina sa question, ano ba dapat ang levels ng pest control? Sa totoo lang, sinusunod din natin ang iba't ibang pest control ng ibang mga Philippine National Standards. Una, preventive. Pangalawa, pag hindi pwede na ang preventive, then ang next natin is mechanical and physical. Meaning, magta-trap na tayo, ganon. If mechanical, physical, and biological methods are inadequate, dun pa lang tayo gagamit ng mga ng mga products that may be chemical based. Okay? So for pest control, substances accepted for use in handling, storage, transportation, or processing facilities may be by a competent authority. Yung competent authority, pwede siyang gumamit ng mga chemical basta under his supervision. So dapat meron tayong preventive muna, then meron tayong biological methods, and then chemical. So inaalaw natin yun, huwag lang talaga ang without authority or competent na mag-handle. Baka ikamatay pa natin yan. Alam niyo ba na marami kami, kasi ako veterinaryo din ako, no? Marami kaming cases na nagdurugo yung bibig, ilong, mata ng isang aso. At alam niyo ba anong nangyari? Pinaglaruan pala niya yung daga o nakain niya yung daga na kumain ng warfarin. So anong nangyari? Yung pagdurugo ng daga na ikinamatay niya, yun din ang papatay dun sa aso. Kasi hindi na magkaklat yung dugo niya. And imagine pag na-handle niyo yung warfarin, tapos nakain niyo, baka kayo din ay magkaroon ng internal hemorrhage. So be careful in chemical pesticides. Then, processing ulit, cleaning and disinfection. Dapat, the organization shall employ systems for cleaning and disinfecting ang mga surfaces natin. Dapat, sumunod tayo sa Box DA 2022B. Tapos, paggamit ng disinfection and sanitizing substances, again, balik tayo sa national standard, national list
of permitted substances for organic agriculture, which is DC9. Section B.2, cleanser and disinfectants for animal housing facilities, equipment, and others. So nakakatuwa, no? Lahat ng ating mga susundin, nakalatag na yan lahat sa ibang mga standards. Yan, so storage, sundin natin yung halal feeds. Yan, dapat malinis yung ating mga feeds. Walang commingling dapat may airflow. Alam niyo, pag walang airflow yan, magkakaroon yan ng mites. Pag nakakita kayo ng mites, pag hawakan nyo, pag amuyin mo, amoy ano siya, tanglad. Pag may amoy tanglad ang iyong warehouse, naku, problema yan. Meron ka ng problema sa mites. Hygiene and handling, the final product, yung feeds din ninyo, nakasako na, shall be free from any foreign material and contamination, including microorganisms or substances originating from microorganisms. Ito yung mga mycotoxins natin. And this can cause hazards. May heavy metals pa dyan. So dapat in accordance tayo with maximum residue limits or MRLs and contamination limits that are set forth by the General Standards for Contaminants and Toxins in Food and Feed Ingredients Guidelines, which is another Philippine National Standard box. Ang pangalan niya ay 194/2022. Medyo nauna to ng 3 years sa atin. Sa packaging and label, sundin natin ang Republic Act 1556. Tagal pa nito, 1956 pa yan. Each label should be printed in English. Pwede naman actually Filipino, pero English should be the main language. For example, organic feeds, no? Lactating mash, ganon. Pwede namang, pero mahirap kasi pag i-Filipino siya. Pagkain ng nagpapadedeng baboy. Parang ang pangit, ano? So lactating mash na lang tayo. Brand name and feed type or class of the feed ingredient, feed supplement, feed additive, concentrates and base mixes, specialty feed nutrients, and other feeds shall be printed with the biggest font and located at the upper portion of the tag or label. And then dapat, label shall be placed on a conspicuous place. And then dapat andito lahat yung mga information na to. Acceptable official name, address ng kumpanya ninyo, dapat nakalagay storage condition. Usually nakalagay doon, store in a cool, dry place. Ganon. Control code, dapat may batch number para meron tayong traceability. Meron dapat date of manufacture, best before date, net weight sa loob, usually 50 kilos tayo pagdating sa feeds. Competent authorities registration, yan, ito yung sa BAI. BAI, Biologics and Feeds Division. And then yung OCD accreditation number mo, kung ikaw ay, ang OCD means Organic Certifying Body. So meron tayong dalawa niyan, third party at saka PGS. Certification number issued by the OCB and the label product of the Philippines. Okay? So paano ba yan dapat tingnan? Dapat meron din tayong labels that nakikita natin yung lahat ng mga details. And then sa likod, maglalagay tayo ng minimum, maximum of crude fiber, protein, maximum, minimum rather. Maglagay din tayo ng crude fat, total calcium, phosphorus, usually available phosphorus yan. Percentage ng moisture, ash, and other information. So paano ba tinitingnan yan? So ito, wala pa kasi tayong organic feed Philippines. Baka gusto nyo mauna, no? First to market, ang social, di ba? Like, nagagay ka ng like Batong Malaki, multi-purpose cooperative, the first organic feed producer in the Philippines. Di ba? Napakaganda pakinggan. And dapat napakalaki nung label pagdating sa organic brand, no? So yung brand mo sa taas, then mayroong organic broiler pellet, and then sa likod ang inyong ingredients. So makikita mo din dito yung yung mga bilog-bilog diyan sa baba. Yan yung mga seals, yan yung mga logos na certifying bodies na meron ka. An example for that nakalagay diyan, no? USDA organic. Okay, and then ingredients dapat sa pinakamalaking hanggang sa pinakamaliit, nakalista yan doon. So pinakamarami dito sa organic broiler grower pellets na yan ay organic corn, sumunod organic soybean meal, sumunod organic wheat, organic wheat middlings. Then, kanina sabi ko may mga chemicals tayo dyan, mga compounds para sa phosphorus, monocalcium phosphate ang inilagay niya.
calcium carbonate, which is basically limestone powder, diatomaceous earth, naglagay din siya ng asin, and others. Then sumunod, naglagay siya ng methionine. See, I told you, organic, ina-allow yan ang mga amino acids. Okay? Then naglagay siya ng mga iba't ibang mga minerals, zinc sulfate, manganese, ferrous sulfate, and everything. And then, of course, naglagay siya ng mga vitamins. Vitamin E supplement, niacin, calcium patotenate, everything, hanggang folic acid. Hindi po kayo matakot sa mga sa amino acids, vitamins, minerals. These are not chemicals that are bad. These are required nutrients for your animals to grow. Kaya laging sabi dapat ang ating minerals ay natural. Hindi pwede. Saan ka maghahanap? Ang mangyayari tuloy, yung manok mo, baboy mo, bansot. Yung biik mo, wala na, hindi na baka mag-birthday pa yan. Dapat 5 months, dapat sa birthday mo kakatayin. Nangyari, nag-birthday pa siya. 12 months na siya sa pen. 50 kilos pa din siya. Diba? Ikaw pa yung nagbigay ng birthday cake sa kanya. Baliktad. So dapat masustansya ang ating feeds. Okay? So yung mga USDA dyan, papalitan natin yan ng OCCP or Control Union. Tapos pag PGS ka naman, lagay mo yung logo na yan for participatory guarantee system. So pag nag-produce ka ng crumble, yan, organic feeds, ayan, hanapin ang PGS mark. Marka ng pagsunod sa mga altuntunin ng PGS at simbolo ng pagiging garantisadong organiko ng isang produkto katulad ng organic feeds. Yan, okay? So pagdating sa final product, the final product shall be nutritionally balanced. Sabi ko sa inyo, nutritionally balanced. Shall. Meaning andun ang vitamins and minerals. Dapat palatable, nakakain, digestible, water stable, storage stable, and has appropriately particle size. Pwedeng mash, pwedeng crumble, pwedeng pellet. The final product shall meet the nutrient standards shown in Annex A. Mamaya, I'll show you kung ano yung Annex A. Any organic feed na hindi abot, ang tawag lang sa kanya ay supplement. Hindi pwedeng complete feed. Pag naglagay ka ng vitamins and minerals, calcium, phosphorus, ang tawag dyan ay supplement. Kaya ang tawag sa kanya base mix. Hindi siya complete feed. Base mix is a supplement. Hindi siya complete feed. So defectives, the batches to which the samples were taken shall be considered as defective when there is a presence of or exceeds the following limits for foreign material, contamination ng toxins, antimicrobials, and pesticides. Kasi bawal sa organic yan. Sa transport, all feed and feed ingredients shall be transported in a manner which minimizes deterioration and contamination and enables the correct feed to be sent to the right animals. Hindi natin sinasabi na dapat ang feed, organic feed, ay dapat isang truck lang siya. Hindi pwede. Based on the business, kung meron kang regular feeds, ihiwalay mo lang na dapat ay ito yung mga organic feeds natin. Iba na nga ang packaging niya or organic certified siya, so meron siyang special labeling. So alam natin kung ano yung organic feed. This is just transported lang na hindi sila mag-commingle. At alam naman natin pag organic feed, hindi naman talaga mag-commingle yan. Sa labeling pa lang alam na natin. And para matrace natin kung saan napunta yung mga organic feeds natin, we need to have the records, documentation, and accounts that are traceable. And diba nga sabi natin, 5 years yan para matrace back natin. Pag nagkaroon na tayo ng problem, wala tayong magagawa, nagkaroon tayo ng product recalls, then records and other information shall be maintained. This includes the identity, contribution of feed and feed ingredients, and should be destroyed as soon as possible para hindi siya mabalik sa animals at saka sa market. So ito yung Annex A. Makikita natin dito, which is maliit masyado ito, but gusto ko lang ipakita sa inyo na pag gusto mong mag-mix ng broiler chicken, kailangan mo ma-meet yung kanyang chick booster diet na 21.5 CP. These are just recommendations. 19.5 for the starter crumble. For broiler finisher, 18. So ang pag-formulate ay hindi siya automatic, no? Pag ikaw, po-formulate ako ganyan. Kailangan mo ng background ng animal, anatomy. Kailangan mo ng background on physiology,
kailangan mo ng background ng biochemistry para maging animal nutritionist ka. Kasi ang animal nutritionist, isa siyang kurso na under siya ng animal science. Pag ikaw naman ay chemical engineer, computer science, ang tawag sa iyo ay formulator. Meaning, sinunod mo yan dyan lahat, pero nagsabi ka sa software na ito, gusto ko to, list cost. Anong nangyari? Ang maximum mo sa Copra, 30. Ano maximum mo sa Rice Bran? 30. Isusundin yun ng software. So nakapag-produce ka ng Annex A, compliant na feeds. Pero tanong ko sa iyo, inabot yan. Na-approve yun ng BAI. Murang-mura. Pero ang manok mo, baboy mo, lalaki pa ng mabilis. Hindi. So ako as an animal nutritionist, sabi ko, maximum ko dapat sa Copra, pag starter, 5 lang. Rice Bran, 5. Pag booster yan ng piglet, hindi ko siya lalagyan ng Rice Bran. Kasi magtatae. So, ganun siya. Very important na alam natin na iba ang nutritional, physiological, and absorption capacity, digestion capacity ng ating animals as they grow older. In fact, sa gestating, 14% protein na lang yun. Sobrang baba na. Kahit pakainin mo lang yan ng Copra, sobra-sobra pa. So, naglalagay tayo ng napakataas na levels ng Rice Bran dyan. And then, ang baboy, sa sobrang tagal niya mawala ng kasi matagal sa tiyan ang fiber eh. So, ang baboy mo masaya. Hindi siya laging galit. Ang baboy na galit lagi na inahin ay laging gutom. Kasi highly digestible ang pinapakain. Kasi ang baboy na mature, para siyang ruminant. Nagpo-produce siya ng volatile fatty acids galing sa fiber. So, nangyayari, taas-taas ng kanyang busog level, so masaya siya the whole day. So, ganun ang difference ha. Hindi ko sinasabi na ang mga engineers, computer science, kaya niya mag-formulate. Pero hanggang paper lang, hanggang numero. Pero siya ba ay nag-alaga ng baboy? Siya ba may background ba siya sa pag-aalaga? Nag-take ba siya ng advanced poultry production dito sa UPLP? Nag-take ba siya ng advanced swine production? Poultry sanitation? Na tinuturo namin sa agriculture students. So, makaiba ang formulator sa animal nutritionist. Andito naman ngayon yung bibliography, listahan ng formative references na ginamit natin. Okay, so yan. So yan yung ginamit ko ngayon na sample layer. Gumamit ako ng IPB variety 11, yellow corn yan. Naglagay ako ng Tiwala 6 na niluto ko. Hindi pwede magpakain ng soybeans na hilaw ha. Babansot yung manok nyo. Napakataas ng level ng anti-nutritional factors ng legumes. Kasama niyan yung kapilan, munggo, green peas. Kaya lahat yan ay niluluto natin. Kasi pag pinakain niya ng hilaw, mababansot yung manok natin kasi meron siyang trypsin inhibitor. Ang trypsin is a major protease na magkakaroon siya ng pagputol-putol ng ating protina para ma-absorb ng manok natin yung amino acids. Naglagay tayo ng palyat because this is allowed. Cocoa oil, crude, allowed din yan. Ito ang problema. Kaya hindi kayo pwede makapag-formulate wala kayong alam sa formulation. Kasi as a starter ng feed formulation or as a starter ng pag-produce ng organic feeds, kailangan kayong alalayan na pag-produce ng organic layer, paano kayo bibili ng methionine, lysine? Paano kayo bibili ng vitamin premix? Paano kayo bibili ng mineral premix? Paano kayo hahanap ng limestone? Paano kayo hahanap ng monodicalcium phosphate? At saka iba pa. Doon papasok yung importance ng base mixing. And mga kumpanya yan na pwede nyo tawagan. Patulong naman, baka meron kayong some organic, DC9 compliant na base mix. Ayun, tutulungan kayo. Para pagdating sa bahay nyo, pagdating sa feed mill niyo, nakasako yan, 50 kilos yan. Pag sinabing 10% base mix, itong formula na yan, every 100 kilos
na minimix nyo. Kahit na cement mixer yan, kahit na pala-pala lang kayo niyan, magtibang kayo ng 39 kilos ng yellow corn na basag na, hinammer mill na, ano kayo, yung niluto ninyo na tiwala 6, na dried na din, hammer milled na din, palyat, cocoa oil, lagyan nyo ng 10 kilos ng combination ng amino acids, limestone, monodicalcium phosphate, trace minerals and vitamins that are DC9 compliant. I can assure you, malaki ang itlog ng inyong manok, 75 to 80% egg production kayo. Kung maganda pa yung quality ng tiwala 6 talaga, tapos mababa ang palyat, baka mag 90. Sa isang 100 hens na farm, 3 trays sa isang araw. Diba? Meron ka ng production ng eggs para sa pamilya, meron ka pang organic eggs na pwedeng ibenta para sa additional mo na kita. I-multiply mo yan into 1,000. Yan ang nangyayari. Meron kang 30 trays. Napakadaming itlog ang ibebenta mo. At for sure, magiging model farm ka para sa inyong community at saka sa PGS group ninyo. Dahil lang tumama yung sustansya at tanggalin natin sa mindset na ang manok at baboy ay damo. Hindi po yan damo. Yan po ay dapat masustansya ang pagkain kasi sila ay monogastric animals. Okay? Another one, gamit ng cassava chips. Yan. Saan kayo maghahanap ngayon ng MDCT, monodicalcium phosphate, salt, D-L-methionine, poultry mineral premix, vitamin premix. Tapos, cassava chips, sabi ko sa inyo, walang walang kulay yan. Maglalagay pa tayo ng yellow pigment, red pigment. So I can provide you with the formula. Ang question is, kaya mo ba? So the next is, i-combine na lang natin yung MDCT, salt, hanggang sa red pigment, bigay ko sa iyo as a 10% layer and base mix. And ang hanapin mo na lang, cassava chips. Soya, na full fat soya ha, siya? Either Tiwala 6, Manchuria. Si LSU, meron silang sariling soybean na din, production. Ang tawag ay CL Soy 1. Okay? So, naglagay nga ako ng fish meal, 5%. Tuyo yan, natamban. Ang lalaki ng itlog dahil kompleto sa sustansya. Okay, so dapat gumamit tayo ng mga locally available materials. Pwedeng, kung meron kayo diyang kamote, gabi, even yung pungapong, pakain mo na. Pang snack lang sila. Pero yung kompleto na vitamins, minerals, mash, bigay natin. Minimum of 100 grams sa isang araw. Kung meron kang maraming byproducts, meron ka galing sa palengke na mga binigay na mga hindi nagamit, mga pinagbalatan, after na, pag nakabigay ka na ng 100 grams. Mahal sa tingin, mahal. Kasi nga, feeds Pero ang balik kasi ay totoong produkto na araw-araw pinoproduce. Na yung tinuro ko sa inyo na broiler, 14 days commercial, 14 days ganito, pwede ka mag-produce ng 1.5 kilos sa ganda ng quality. O, diba? So, ang bilis ng turnover, ang bilis ng pagpalit, ng pag-produce ng pwedeng ibenta na produkto. At with that, ang bilis ngayon ng paggamit pagbilis ng balik ng pera natin. So, ito yung sinasabi ko lagi, locally available soybeans. We have Tiwala 6 yung aking favorite. Lagi kasing available sa Ilagan, Isabela. Then meron tayong mga colorful na mga mais na pwedeng ilipat yung color nila papunta sa itlog at saka sa balat ng chicken natin. Yan. Samples ng ating mga nagamit na dito sa UPLB. Pansin nyo ba, may itim ako dyan na mash? Yan ay dahil ang ginamit ko ay black Todela or Todela black soybeans. Yung ginagamit natin para sa paggawa ng
Tausi. So, since hindi naman siya GMO, tapos may available na 200 plus, 212 kilos galing sa Cotabato, dinala namin dito para ipakain sa manok. And true enough, since soybeans naman siya, ganda ang quality ng ating eggs. And then ito yung variety 6 na white corn. At ito naman ngayon yung Mindoro native na corn. Sobrang ganda ng yellow niya. Ililipat niya yan doon sa itlog at saka sa balat. And then, hindi to dapat major sources ng feeding supplemental, meaning snacks lang sila. Every now and then, pag natapos ng kumain yung manok mo ng 100 grams ng feeds, then gusto nyo pang mabusog pa sila, yan, mabusog yung baboy, tapunan mo ng Madre de Agua. Pwede kang mag-cut ng mga centrosema. Pag maraming malunggay, walang problema. Pero imagine, malunggay, pagkain ng tao yan, huwag na natin ipakain sa ating hayop. Ang mahal-mahal ng powder na yan. Kumain na lang tayo ng malunggay sa pandesal. Azola, 95% water. Duckweed, 95% water. Busog agad ang manok natin, pero ang production niya bagsak. Bakit? Para siyang umiinom ng tubig. So make sure na itong mga ito ay kinakain talaga ng manok natin yan. Kaya lang, sabi ko sa inyo, kailangan natin ng 18 grams of protein para makaitlog ang manok natin kinabukasan. So dapat ito ay snacks. Kung marami kang ganyan, huwag dapat unahin to Dapat pag nakakain na sila ng feeds. And then, lagi kong sinasabi that when farmers adopt sustainable practices, pag tayo ay mag-organic and create eco-friendly production, nag-improve tayo ng biodiversity, yung ipot ng manok natin, ipot ng baboy natin na nasa range, magkakaroon siya ngayon ng improvement magkakaroon siya ng maraming microorganisms. Then, dadami yung trees, lalamig yung ating environment. Then, the planet and its people will enjoy long-term productivity. Tatakutin ko kayo. Climate change is here. Dati wala tayong heat index. Ngayon, sasabihin, ang heat index sa Tuguegarao is 50. Imagine, grabe yung feeling mo of init. And the manok and baboy will die because of that, because of heat stress. So dapat magtanim tayo ng napakadaming puno. Kasi last year is the hottest temperature recorded in history. At baka hindi na naman tayo pwedeng pumunta sa Mars, di ba? So yun, problema natin yan. Sabay-sabay tayong masusunog dito sa Earth pag hindi tayo magtanim at mag-grow naturally at magtanim ng maraming puno. Okay? That's it. Thank you very much. Questions? Thank you po, Dr. Lumbo, for a comprehensive and very interesting po na discussion po about sa PNS Box 382-2024 Organic Livestock and Poultry Feeds Code of Practice. So para po sa ating questions and answers portion po, so maaari na po maglagay po sa chat box ng ating mga participants ng kanila pong mga katanungan. Uy, amazing daw ako. So, habang naghihintay po tayo ng mga katanungan, so meron pong nag-chat, Doc Noel, na interested po sa pag-purchase po ng milk chicks. According po kay Ma'am Luningning Cruz. Sige, pero pag Visayas and Mindanao, kailangan natin siyang ipadala sa eroplano. Ang problem is, kailangan natanggapin muna ng Provet. So magbibigay kami ng mga papeles para sabihin nila, tanggapin namin yung sisiw na yan. Pag sabi sa ibang bansa, dito lang sa Luzon, ganun din, kailangan din natin na i-connect ko kayo, so I'll provide the details. So ma'am, ibigay mo yung details ninyo sa box, then kami na ang magbibigay ng information. Ang farm, hatchery ay nasa Tarlac, Bamban, for the breed bobcat, and then yung isa kong hinahandle ay nasa Valenzuela, sa Maysan.
Ayan, thank you so much, Doc. And for another information po, si Ma'am Luningning po ay nasa Nueva Vizcaya. Ayun, tama-tama. Oo, malapit lang siya sa Tarlac. So we can Ayan. connect. Kaya lang ma'am ha, pagdating ng sisiw, dapat meron kang brooding area. Kasi ang manok natin, hindi sila kayang mag-produce ng body heat sa first 7 days. So dapat medyo malakas. Maglagay ka ng ipa, meron kang chick guard na dinso, tapos meron kang 2 or 3 100 watts na ilaw. After 7 days, pwede mo naman pagalain. Ayan, thank you, Doc. And sana po ay na-take note po ito ni Ma'am Luningning Cruz. And Noted daw, sabi niya. Ayan, another question po from Ma'am Luningning Cruz. Cooked soya, may decreased protein composition rate or time cooked soya? So timing is dapat boiling for at least 15 minutes. Ito ang problema sa atin kasi soya processing, hindi siya, kausap ko ang biomech last 2 weeks ago, and then sabi ko, alam mo, mechanization namin problem sa organic agriculture, ay meron tayong mga soya, kailangan pang pakuluan. Bakit hindi natin siya i-extrude? So, meron namang extruders na pulilan, kaya lang sabi, 14 tons ang kaya nila in one batch. Paano namin i-grow, ano yan? So, pag interested po talaga kayo at meron na kayong soya galing sa ilagan, then meron akong si Sir Tupil ang ating supplier doon. So iboboil natin yung soya for 15 minutes, and then i-dry natin ulit siya. Pwede siya i-dry sa sunlight. Dapat ma-dry agad kasi napansin ko mabilis silang magkaroon ng molds. And then ang ginawa namin dito, meron kaming desiccator 90 degrees Celsius isang araw. So medyo labor intensive at saka energy intensive talaga ang pag-process ng soya. And then i-hammer mill natin yan, and then after that okay na siya. So yun ang and then pag meron kayong tamban, although controversial ito, ako as the chairperson ng PNS BOPS for feeds, I really allow marine sources of protein kasi tinatawag nating default organic ang marine. Kasi kinukuha natin siya as wild harvest. So yun, pag meron kayong maraming tamban, tuyo, for example, yun, 5%, maganda siya. Para kumonti yung gamit natin ng soya. Yan po, 15 minutes po. Then nag-roasting kami, pinaabot ko ng 115 degrees Celsius, nasunog na yung ilalim, hindi pa luto yung taas. Nung pinakain namin sa broiler, ayun, nabansot. Dahil hindi pala umabot sa tamang temperature, hindi na denature or hindi nasira yung trypsin inhibitor. Unless meron kayong malaking roasting talaga na umiikot-ikot, tapos pag umabot siya ng 125 degrees Celsius, kahit 10 minutes, sira na agad yung mga anti-nutritional factors ng ating soya. Thank you po, Doc Lumbo. Another question po, pwede po bang gamitin ang black soldier fly as organic feed ingredient? Yeah, pwede siya. Kaya lang dapat, pag feed, pinag-usapan natin feed ha, dapat siya ay defatted at saka ground into meal. So dapat siya ay black soldier fly meal. Hindi pwede na mag-mix ka ng feeds na mash, tapos naglalagay ka doon, buhay pa yung black soldier fly, gumagalaw-galaw pa siya. Hindi siya pwede kasi ang fresh na black soldier fly, hindi naman siya mataas sa protina kasi mataas pa rin siya sa tubig. So dapat dinadry natin siya. So black soldier fly meal. Medyo controversial 'yan kasi sabi ng mga ng kasama niyo sa BOPS, hindi siya nakalista sa DC9. Kami naman sa board, sa Organic Agriculture Board members, ini-insist namin na dapat isama siya. So medyo nasa pa tayo ngayon, nasa level pa tayo na hindi pa siya nalista. Kami naman sabi namin, natural siya product siya ng composting So dapat isama siya. At saka marami naman siyang dumaan naman siya sa process ng cleaning, gano'n. So dapat kung pwede, gawa na lang natin ng paraan, for example, na ipagawa tayo ng certificate na mababa siya sa heavy metals, gano'n, or wala siyang pesticide, para meron tayong basis to say na malinis naman yung produkto. But yes, kami sa board, Organic Agriculture Board of the Philippines, we should
our advocacy is to allow vermi and black soldier fly as protein sources kung wala ka namang ibang source. Kung meron ka, and then fresh, pwede mong i-lower ang feeds ng 80%, 80 grams per day, and then ipakain mo ngayon yung fresh na black soldier fly. And you'll be amazed, talagang lalaki ng itlog at mabilis lumaki yung ano. Ayan, thank you so much. Well noted po dito, Doc. Another question po coming from Mr. Dan Panganiban. I think related to sa marine, organic marine kanina. Hindi po ba makakaapekto sa palatability yung paggamit ng fish sources or hindi naman po ganun ka-significant ang amount? Hindi siya ganun ka-significant. For example, yung green ulva, yung lumot, maximum natin dyan is nasa mga 5% lang. We tried it at 6. Okay pa din siya. Kaya lang, taas kasi ng ash content ng seaweeds. So, doon nag-hypermineralization yung mga manok natin. So, may potential siya na magbagsak yung kanyang feed palatability. Yung tamban, we usually allow it at 5. But ngayon, meron akong formula na nasa ano na siya. Tanggalin talaga niya yung soya. So, start namin ng trial this week para tamban lang talaga. And I will have it tested for palatability, for consumer preference ng food science. Kung kaya ba nilang ma-detect yung fishiness ng tamban doon sa finished broiler meat. So, yun. So, continuous ang ating research on that. But definitely, based sa ating mga ibang researches, ang fish meal at fish oil, pag nilagay sa broiler, madidetect siya sa karne. So, pero pag organic, try natin kung ano ang effect. Kaya kami dito sa UPLB, we are not considered by BUFS as a SUC. We are being invited to be the technical working group member as a research institution. Tuloy-tuloy lang ang research natin. So, thank you po, Doc Lumbo po. So, last question na po ito para po sa inyo. What challenges might farmers or feed manufacturers face in sourcing organic raw materials? Yeah, that's the very big problem ngayon because hindi kasi na-appreciate ng farmers natin the crops na merong sobrang laking demand for non-GMO. Kaya lang, ang problem kasi is, ang malaking mga farmers natin ngayon, sa Isabela, for example, they are using, majority of them, I think, if I'm not mistaken, are, of course, GMO. And the GMO seeds are partnered with the glyphosate-ready material. So, ang nangyayari, if you bought the culb, and then you buy it, kailangan mong bumili noong glyphosate kasi pag isi-spray mo yung mais ng glyphosate, hindi siya mamamatay. Pero pag sprayhan mo ang OPV, open pollinated variety corn ng glyphosate, talagang mamamatay talaga sila kasi hindi sila GMO. So, na-frustrate yung ating mga farmers because of that. But if you slowly change your mindset because meron naman palang demand, then hopefully mababago yung growing natin ng kahit a portion lang. I request sana from ngayon nasa 10% lang ng GMO, sana maging dagdag sana siya ng 20 or 30% para sa organic production. But unfortunately, yes, that is a concern na wala tayong nabibili because hindi naman nag-grow ang ating mga farmers. So if you want to grow this, punta kayo sa IPB, UP Los Baños, bili kayo ng varieties na yung gusto ninyo, and then contact us para kami nabibili ng produce ninyo. Pag soya naman, provide us with we will also provide you with the seeds ng Tiwala 6, Select Manchuria, and others, or buy directly sa Region 2 para matulungan naman natin yung field office doon. Kasi believe it or not, they are organically certified by OCCP. Yun po, pasensya na, wala talaga tayo na mabibili for now. We are looking at others. Kaya
Meron namang copra is 23% protein. Actually, pwede na yan. Basta maglagay lang tayo ng combine lang natin ng tama para maging digestible yung ating formulation. Pero yes, that is one of our problems. Please, kung meron diyang corn grower, please grow and we'll buy your product. Ayan, maraming salamat po muli Dr. Noel Lumbo sa pagpapaunlak sa amin na ibahagi ang inyong kaalaman sa ating standards, pati na rin ang pagsagot ng mga katanungan ng ating participants in detail. Sa mga nagtatanong pong muli at hinahanap ang ating attendance form ngayong umaga, ito po ay nakalagay sa ating chat box. Sa mga naghahanap po ng attendance form ng mga nakaraang araw, paalala lang po na ito ay sarado na. Mahigpit po nating sinusunod ang ating house rules. Naipaalam din po ito ng ilang beses sa ating webinar at nailagay sa chat box, pati na sa email reminders kung saan nakasaad na may hiwalay na attendance form bawat araw. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sa ating participants, meron pa po tayong kasunod na topic mamayang hapon. So sa ngayon, mag-lunch break po muna tayo at balik tayo ng 1:00 ng hapon for our second topic. Happy lunch, everyone. Bye-bye. Thank you, Doc.